Isang magandang balita para sa ating mga animal lovers na taga-subaybay ng ating channel. Maraming scientific na pag-aaral ang naisagawa in the past at ang resulta ng mga ito ay nagsasabing ang pagkakaroon ng alagang hayop ay maraming benepisyo sa ating social, emotional at physical health. Generally, ang mga may alagang hayop ay nagkakaroon ng magandang pagbabago sa kanilang sense of well-being. Pakiramdam po nila na sila ay mas healthy at mas masaya kumpara doon sa mga walang alagang hayop. Sila rin ay mas nakakapag-socialize sa ibang tao na ayon din sa ilang scientific na pag-aaral ay yung mga tao kung may mas madalas or even araw-araw na nakikihalubilo sila ay may mas mahabang buhay. Halimbawa, kung may mga dog shows at kung ibino-walking niyo po ang inyong aso sa labas, pero tandaan po na both ang kalidad at ang dalas or frequency ng pakikihalubilo ay mahalaga. Ibig sabihin, kung kayo po ay makikipag-socialize, kinakailangang may maganda at healthy itong naidudulot sa inyo at ang pagkakaroon ng alagang hayop ay makakapagpababa ng stress level ng mga tao. Sinasabi din po sa isang scientific na pag-aaral na maaaring bumata ng up to 15 years ang age ng utak. Hindi po yung mag-iisip bata, pero nagbase sila sa talas ng pag-iisip, sa pag-focus sa mga bagay-bagay, memorya, kakayanan nitong matuto ng mga bagong kaalaman at skills. So maganda po ang naidudulot ng pets o alagang hayop sa cognitive function ng brain or utak ng isang tao. Kumbaga, napapractice po ang ating utak na mag-isip kung paano natin aalagaan at i-groom ang ating mga alaga. Nadidevelop po ang ating critical thinking skills at ang ating pasensya sa pag-aalaga ng mga hayop. Naobserbahan din ng ilang researchers na sa pagdami ng alaga nating hayop ay sa pagdami at pagtatagbi ng benepisyo nito sa ating utak. At kung gusto po natin na magmas benepisyo ang ating utak sa pag-alaga ng hayop, lumalabas po sa ilang scientific studies na mas profound or mas significant ang epekto ng pag-aalaga ng aso kumpara sa pusa sa function ng ating utak. Dito po sa ilang mga scientific na pag-aaral na ito, gumamit ang mga scientist ng MRI para maobserbahan talaga at maikumpara ang structure ng utak ng mga taong may alagang hayop at nakita nila na significant ang epekto nito. Kasabay din ang pagbaba ng stress level ng isang tao dahil sa pag-alaga ng hayop, siya rin ay mas nakakaranas ng improvement sa kalidad ng kanyang tulog. Mahalaga po ito para doon sa mga taong nakakaranas ng insomnia, sa pagbaba ng presyon ng kanilang dugo, at possibly ay sa pagpapalakas din ng immune system ng isang tao. Kapag tayo po kasi ay masaya, mas lumalakas ang ating immune system. Even doon sa mga batang na-diagnose ng tinatawag na attention deficit hyperactivity disorder, after na sila ay nagkaroon ng interaction sa aso for 30 minutes or kalahating oras, isang beses isang linggo, sa loob ng 12 linggong pag-aaral, yung mga batang may ADHD ay nagkaroon ng mas magandang social skills. 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가봐